Sa isang maliit at tahimik na police outpost sa hangganan ng Kamaynilaan, isang mayabang na pulis ang sumisigaw sa isang matandang babae na simple lamang ang anyo. Hindi niya alam. Ang babaeng nakasuot ng pudpod na tsinelas at lumat maalikabok na sasakyan ay hindi isang ordinaryong tao. Sa likod ng kanyang pangkaraniwang hitsura ay may itinatagong malaking lihim. Ngunit ang nagpayanig sa kwentong ito ay hindi ang ranggo o posisyon, kundi ang paraan ng pagtugon ng ginang sa magaspang na pag-ugali, isang tugon na puno ng katahimikan, pasensya, at isang maikling pangungusap na tumagos sa puso nang sa wakas ay mabunyag ang katotohanan. Ang sumunod na nangyari ay hindi lamang kahihiyan, kundi isang aral sa buhay na hindi malilimutan. Gusto mo bang malaman kung paano ito nagtapos? Huwag kang bibitiw dahil ang pagbabago sa takbo ng istorya ay talagang makapanindig balahibo. Nang hapong iyon, ang kalangitan sa kahabaan ng MacArthur Highway ay unti-unting nagbago mula sa maputlang asul patungo sa kulay kahel na mamula-mula. Dahan-dahang lumubog ang araw, iniiwan ang huling sinag nito sa ibabaw ng mainit at maalikabok na aspalto. Dala ng hangin mula sa Manila Bay ang kakaibang amoy ng alat na nagdagdag sa katahimikang tila may itinatagong tensyon. Para bang may isang bagay na malapit ng sumabog. Sa maliit na outpost sa pagitan ng Valenzuela at Mikawayan, Bulacan, si Patrolman Marco de la Cruz ay nakaupo ng kampante. 35 taong gulang, maayos ang gupit na parang sundalo. Ang kanyang unipormeng mapusyaw na asul ay medyo kumukupas na dahil sa sikat ng araw, ngunit ang kanyang itim na sapatos ay nananatiling makintab. Kahit nalagpas na sa alas 5 ng hapon, nanatili pa rin siya sa kanyang pwesto, hawak ang isang baso ng malamig ng kape at isang piraso ng turon. Isinandal ni Marco ang kanyang likod sa plastik na upuan, tinitingnan ang abalang kalsada na may matibay na paniniwala na ang maliit na outpost na ito ay ang kanyang teritoryo na dapat pangalagaan. Para sa kanya, sinumang lumabag sa kahit pinakamaliit na alituntunin ay nararapat pagsabihan o kahit naparusahan. Kung hindi tayo ang didisiplina sa mga to, sino pa, bulong niya sa sarili. Sa kabilang kalsada, abala ang mga nagtitinda sa tabi ng daan. Nariyan si Mang Cardo, ang matandang nagbebenta ng nilagang mani na kahit ugod-ugod na ay masigla pa rin, at si Aling Rosie na tuwing hapon ay naglalako ng kropek at deboteng tubig. Lahat ay tila normal. Masyadong normal hanggang sa isang lumang Tamaraudes na kulay pilak ang huminto mismo sa tapat ng outpost. Luma na ang sasakyan, kupas na ang pintura, ngunit mukhang tumatakbo pa ng maayos. Mula sa loob ay bumaba ang isang babaeng nasa katanghalian na ang edad. May mga puti na ang kanyang buhok na nakapusod ng maayos sa likod. Nakasuot siya ng simpleng blusang bulaklakin, itim na pantalon at sa kanyang mga paa, isang pares lang ng luma at pudpod na tsinelas. Lumingon muna siya sa kaliwat kanan, pagkatapos ay naglakad patungo sa mga nagtitinda habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng manggas. Nang makita iyon, agad na tinaasan ng kilay ni Patrolman Marco de la Cruz. Sino yang nagpaparada kung saan-saan lang, mahinang bulong niya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa babae. Hindi niya kilala ang mukha nito. Sa kanyang isipan, isa lamang itong ordinaryong ginang mula sa probinsya na hindi marunong sumunod sa batas trapiko. Ngunit biglang may nahagip ang kanyang mga mata sa likurang salamin ng Tamaraudes, isang maliit na sticker na may sagisag ng Armed Forces of the Philippines. Kupas na ito at halos hindi na mabasa. Agad na tumayo si Marco mula sa kanyang upuan, pinagpagan ang pantalon para alisin ang mga mumo ng turon at malalapad ang hakbang na naglakad patungo sa sasakyan. Ang tunog ng kanyang sapatos pang serbisyo ay malakas na umalingit-ngit sa aspalto. Naging seryoso ang kanyang mukha. Iisa lang ang kanyang layunin, ang ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa kalsadang iyon. Hoy, Nay! Bawal pumarada dyan, sigaw niya ng malakas. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses hanggang sa kabilang kalsada. Ilang mga nagtitinda at mga motorista na nakahinto sa traffic light ang napalingon. Nakatayo si Marco na nakapamiwang. Ang kanyang tono ay matigas, walang puwang para sa anumang paliwanag. Dahan-dahang lumingon ang babae. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Ang mga guhit ng edad ay kitang-kita sa kanyang mga pisngi at sentido. Ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na kapanatagan na mahirap ipaliwanag.
Lumapit siya habang dala ang isang bote ng mineral water mula sa maliit na tindahan ni Aling Rosie. Paumanhin po, iho. Sandali lang akong huminto. Bibili lang ng tubig. Hindi naman nakaharang sa daan ang sasakyan ko, malumanay niyang sabi na maihalong puntong probinsyano. Ngunit si Marco ay sanay na siya ang nasusunod sa outpost na iyon. Hindi niya tinanggap ang dahilan. Kahit na po, ito ay pampublikong daan, hindi pwedeng paradahan basta-basta. Dapat alam niyo ang patakaran. Itinuro niya ang sasakyan gamit ang kanyang hintuturo, pagkatapos ay kinuha ang kanyang traffic violation receipt, mula sa bulsa. Kung hindi, titiketan ko kayo para magtanda. Huminga ng malalim ang babae, hindi nagpakita ng galit. Sa halip, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, hindi mapanukso, kundi tila naunawaan na ang binatang ito ay may gustong patunayan, isang bagay na kahit siya mismo ay hindi pa lubos na naiintindihan. Kung kailangan po akong tiketan, tatanggapin ko, iho. Pero maaari po ba akong magtanong? Totoo po bang nakakaabala ang sasakyan ko? Mayroon po bang ibang sasakyan na hindi makadaan dahil sa akin? Tanong niya ng mahinahon. Natigilan si Marco ng ilang segundo. Hindi niya inaasahan na makakatanggap ng tanong pabalik, ngunit mabilis niyang nabawi ang sarili. Ako ang nagbabantay sa outpost na ito. Ako ang nakakaalam kung ano ang nakakaabala at kung ano ang hindi. Huwag niyo akong turuan sa trabaho ko. Sa sandaling iyon, may nagbago sa tindig ng babae. Hindi na siya mukhang isang simpleng ginang na humihingi ng paumanhin. Mayroong bigat at katatagan sa paraan ng kanyang pagtayo. Lumingon siya sa kanyang sasakyan at pagkatapos ay muling tumingin sa lalaking nakauniporme sa kanyang harapan. CJ, iho. Kung ganoon. Pero hayaan mo munang may ipakita ako sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Marco, nagsisimula ng mainip. Binuksan ng babae ang maliit na bag na gawa sa tela na nakasabit sa kanyang balikat. Kumuha siya ng isang identification card na kulay kape at kupas na. Inabot niya ito gamit ang dalawang kamay. Pakibasa po muna, iho. Sa simula, sinulyapan lang ito ni Marco, ngunit nang mahagip ng kanyang mga mata ang sagisag ng agila at ang mga salitang Armed Forces of the Philippines, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nanigas ang kanyang katawan at bahagyang nanginig ang kamay na may hawak sa V. Sandali lamang iyon at agad na iwinaksi ng kanyang ego ang pag-aalinlangan. Baka peke to, isip niya, sinusubukang panatilihin ang dangal na nagsisimula ng gumuho. Ang pangalan ay malinaw na nakalimbag, Major General Elena de Reyes. Ang huling unit, Philippine Army. Opisyal na larawan na nakauniporme. Binasa muli ni Marco ang mga salita. Totoo ito. Gusto niyang magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Mula sa loob ng outpost, ang kanyang mas batang kasamahan, si Patrolman Leo Santos, ay tumakbo papalapit. Sir, anong problema? Tanong nito, sumulyap sa na hawak pa rin ni Marco. Hindi sumagot si Marco. Iniabot niya ang V. Binasa ito ni Leo ng dahan-dahan. Kumunot ang kanyang noo at pagkatapos ay nanlaki ang mga mata. Sir, tututu. Major General. Hindi biro to, bulong niya. Nagsimulang kumalat ang bulungan sa mga nagtitinda na kanina pa nanonood. Si General Reyes yan, di ba? Nakita ko na yan sa GE noong araw ng kagitingan. Naku po. Sinigawan pa ng pulis. Dumaloy ang mga usap-usapan. Ngunit si Ginang Elena Reyes ay nanatiling nakatayo ng mahinahon. Sumulyap siya kay Marco na hindi pa rin makapaniwala. Iho, minsan masyado tayong mabilis humusga base sa panlabas na anyo. Sana ang nangyaring ito ay maging aral para sa ating dalawa. Hindi ako galit, pero sana sa susunod, maging mas maingat ka sa iyong mga salita at gawa, malumanay niyang sabi. Tinitigan siya ni Marco. Walang galit. Walang panunuya. Ang naroon lamang ay isang otoridad na hindi pilit, isang dignidad na natural. Biglang napipi ang kanyang dila at gumuho ang kanyang lohika. Sa kauna-unahang pagkakataon, nag-alinlangan siya sa sarili niyang boses, hindi dahil sa ranggo na nasa G, kundi dahil sa paraan ng pagtayo ng babae. Isang katahimikan na nagpatahimik sa lahat sa paligid.
Sa maliit na kalsada sa hangganan ng Valenzuela at Bulacan, ang ego ng isang batang pulis ay nagsimulang mayanig. Ang kalangitan sa hilaga ay dumilim, ang sinag ng takip-silim ay napalitan ng kislap ng mga ilaw ng sasakyan. Biglang naging tahimik at tenso ang atmosfera sa outpost. Ang luma at kumukurap-kurap na ilaw na neon sa kisame ay tila nag-aalangan, sumasabay sa sitwasyon. Nakaupo si Marco sa plastik na upuan, nakatitig sa kawalan. Ang palad niya ay ramdam pa rin ang init mula sa identification card, nakasasabi lang niyang isauli. Ang alaala ng pagkakahawak sa card na iyon ay patuloy na sumusunog sa kanyang isipan. Si Leo ay nakatayo sa isang sulok, nagpipigil magsalita. Naunawaan niyang sinusubok ang ego ng kanyang hepe, at kadalasan, ang natatalo ay may tendensyang gumanti, hindi umatras. Sir, sa tingin ko, tama na to, maingat na sabi ni Leo. Tumayo si Marco, pabalik-balik na naglakad na may tensyon sa mukha, hindi galit, kundi balisa. Hindi pa. Hindi pa ako sigurado. Baka peke ang ehi na iyon, o hiram lang, sabi niya ng mahina, ngunit may diin para sa sarili. Sinuri ko na po ang plaka ng sasakyan at ang pangalan sa sistema, sir. Tugma lahat. Nakarehistro talaga siya bilang retiradong opisyal. Seryoso po ito, sagot ni Leo, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Mabilis na lumakad si Marco patungo sa mesa. Kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanilang station commander. Ang boses sa kabilang linya, si Police Captain Ricardo Gomez, ay nagpakita ng pag-ingat. Sigurado ka ba dyan, De La Cruz? Kung totoo yan, malaki ang peligro niyan. Hihingi po ako ng kumpirmasyon mula sa itaas, sir. Hindi ako kikilos ng walang instruksyon. Hayaan na ang mas mataas na team ang mag-validate, sagot ni Marco. Ibinaba ang tawag. Isinuot ni Marco ang kanyang sombrero at lumabas. Sisiguraduhin kong hindi aalis ang taong yon. Kung ayaw mong sumama, okay lang, sabi niya. Tinitigan lang ni Leo ang likod ni Marco na nilamon ng dilim. Ang kanyang service motorcycle ay humarurot pakanluran. Ilang kilometro mula roon, si Ginang Elena ay tahimik na nakaupo sa isang maliit na karinderya sa gilid ng kalsada. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, tinitingnan niya ang daan na nagsisimula ng humupa habang hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, bagaman bahagyang nababagabag pa rin ang isip niya sa nangyari kanina. Ang may-ari ng karinderya, si Aling Minda, ay lumapit dala ang isang plato ng chicharon. Ma'am, bakit po kayo napadaan dito? Akala ko'y diretso na kayong uwi, tanong niya. Bahagyang humiti si Ginang Elena. Gusto ko lang uminom ng matamis na tsaa, para kumalma ang isip. May nakaengkwentro kasi akong isang binatang medyo matigas ang ulo. Akmang magtatanong pa sana si Aling Minda nang isang umuugong na tunog ng motor ang papalapit. Ang ilaw nito ay matalim na tumama sa direksyon ng karinderya. Bumaba si Patrolman Marco de la Cruz mula sa motor. Mabilis ang kanyang mga hakbang, at ang kanyang mga mata ay diretso sa kinaupuan ni Ginang Elena. Kayo na naman pala, sabi niya ng masungit. Tinitigan siya ni Ginang Elena ng mahinahon, bagaman may pag-iingat sa kanyang mga mata. Nireport ko na po kayo sa nakatataas. Isang team mula sa regional office ang magbe-verify ng pagkakakilanlan ninyo. Pero bago yon, hinihiling kong sumama kayo sa outpost para sa karagdagang paglilinaw. Napalingon ang ibang mga kumakain sa karinderya. Biglang naging tenso ang paligid. Dahan-dahang ibinaba ni Ginang Elena ang tasa ng tsaa. Patrolman de la Cruz, sabi niya ng mahina ngunit may diin. Naipakita ko na ang aking gi at na-verify na rin ang kasamahan mo. Hindi pa ba sapat yon? Maaaring lahat ng iyon ay peke, sagot ni Marco, pilit na pinapanatili ang kanyang tindig. Kung totoo ang sinasabi ninyo, hindi kayo tatanggi, di ba? Tinitigan siya ng matalim ni Ginang Elena, pagkatapos ay kinuha ang kanyang maliit na cellphone mula sa kanyang bag. Pinindot niya ang ilang numero, inilagay ito sa ibabaw ng mesa, at isinagad ang volume. Mula sa kabilang linya, isang malalim at may otoridad na boses ang narinig. Hello, Elena. Napatawag ka? Gabi na ah. Biglang nanigas ang buong katawan ni Marco. Kilala niya ang boses na iyon. Noong minsan sa isang joint FPP ceremony,
ang boses na iyon ang namuno, ang boses ni Colonel Antonio Vargas, isang simbolo ng disiplina at kapangyarihan sa militar. Namutla ang mukha ni Marco at malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit pilit pa rin siyang tumayo ng tuwid. Iho, nanatiling malumanay ang boses ni Ginang Elena. Kung kailangan mo pa ng ebidensya, maaari mo siyang kausapin ng direkta. Ang gusto ko lang ay kapayapaan. Pero kung ipipilit mo ito, hindi rin ako mananahimik. Ang karinderya na dating maingay ay biglang tumahimik. Lahat ng mata ay nakatuon kay Marco. Maging si Aling Minda ay tinitingnan siya na maihalong pagkabigla at pagkalito. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malaking puno ng akasya, isang batang patrolman ang nakatayong mag-isa, napapaligiran ng katahimikan, katotohanan, at ng kahihiyan na nagsisimula ng gumapang sa kanyang dibdib. Kahit natahimik ang gabing iyon, hindi ibig sabihin ay walang mga saksi. Ilang customer na nakaupo sa sulok ng karinderya ang palihim na kumukuha ng video. Hindi nila intensyong maghanap ng sensasyon, ito ay isang reflex lamang. Nagtataka sila kung bakit isang pulis ang nakikipagtalo sa isang babaeng nasa katanghalian na ang edad na isa pala, ayon sa usapan, ay isang retiradong Major General ng hukbong sandatahan. Ang maikling video, tulad ng mga kwento sa modernong panahon, ay sa huli lumabas mula sa maliit na karinderya at kumalat sa mga screen ng cellphone ng ibang tao. Hindi pa sumisikat ang araw sa kahabaan ng MacArthur Highway, ang video ay kumakalat na sa mga Viber group at Facebook page ng mga residente ng Valenzuela at Bulacan. Ngunit ang talagang nagpasabog dito ay ng isang lokal na social media page na may libu-libong followers ang nagpost muli ng 56 segundong clip na may mapanuyang caption, "Kapag tahimik dance maliit, lalong nagiging abusado dance kapangyarihan." Ang pamagat ay matalas, pulis, sinigawan den general, ending, nakakahiya. Sa video, malinaw na makikita ang tensyonadong mukha ni Marco, ang kanyang tumataas na boses, at ang kalmadong ekspresyon ni Ginang Elena habang itinataas ang cellphone, ipinaparinig ang boses ng isang mataas na opisyal ng militar. Ang huling segundo ay nagpakita kay Marco na nakatayo lang, nakayuko sa sahig ng karinderya, isang mapait na pagtatapos para sa kanyang dangal. Kinabukasan, sa Police Community Precinct, muling nakaupo si Marco sa parehong plastik na upuan. Ngunit ngayon, wala nang turon sa kanyang kamay. Wala nang pilit ng ngiti, walang malakas na pagsaway. Nakatitig lang siya sa kawalan, sa ibabaw ng kahoy na mesa, na para bang umaasang maibabalik ang oras. Sa labas, nagsimula nang dumami ang sasakyan sa highway, sinisikatan ng araw ng umaga. Ngunit sa loob ng kanyang puso, nananatiling madilim ang araw. Dumating si Leo Santos, dala ang 2 baso ng mainit na kape mula sa tindahan sa tapat. Inilagay niya ang isa sa harap ni Marco at tahimik na umupo. Ilang minutong katahimikan ang namagitan bago nagsalita si Marco ng mahina, halos hindi marinig. "Leo, nagkamali ako, no?" Nagulat si Leo nang marinig ang pangungusap na iyon mula sa kanyang hepe. Dahan-dahan siyang lumingon, tinitingnan ang mukha ni Marco na mukhang maputla. "Siguro hindi po pagkakamali, sir. Baka po yung paraan lang ng pagharap sa sitwasyon ang hindi naging tama," maingat niyang sagot. Dahan-dahang tumango si Marco, blanko pa rin ang kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Leo. Sa kabilang linya, seryoso ang boses ni Captain Gomez. "Nakita ko na ang video. Hindi lang ito basta viral. Umabot na ang kasong ito sa Provincial Internal Affairs Service at kinumpirma na rin ng DE ang pagkakakilanlan ni Ginang Reyes." Totoo. Walang peke. Ibinaba ni Leo ang telepono, tinitingnan si Marco nang may pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Marco. "Ako na ang gagawa ng report," sabi niya ng mahina. Samantala, sa simpleng bahay ni Ginang Elena sa isang tahimik na subdivision sa Quezon City, ang kapaligiran ay napakatahimik. Ang maliit na hardin na may mga tanim na sili at kamatis ay mukhang sariwa, diniligan ng hamog ng umaga. Sa terasa, si Ginang Elena ay nakaupo ng komportable, nagbabasa ng dyaryo. Sa tabi niya, ang kanyang asawa, si Mang Cesar, ay humihigop ng kape na may maliit na ngiti. "Sino ang nakaengkwentro mo kahapon?" "Gabi ka na umuwi ah," tanong niya na maihalong biro.
Isang binatang matigas ang ulo, kalmadong sagot ni Elena. Nagagalit na naman, biro ni Cesar. Mas mukha siyang naghahanap ng respeto sa maling lugar. Tumawa ng bahagya si Mang Cesar. Nagalit ka ba? Naawa lang. Bata pa siya, pero matigas na ang puso. Siguro masyadong madalas niyang nararamdaman na siya ang tama, mahinang sagot ng kanyang asawa. Tumango si Mang Cesar. Ganyan din ako dati. Ngumiti si Elena. Pero nagbago ka dahil mayroong handang kumausap sa iyo ng mahinahon. Ang batang yon, marahil ay hindi pa nasasaway ng walang sigaw. Sa himpilan ng pulisya sa Valenzuela, sinimulan ng iproseso ang ulat mula sa outpost. Ang video mula sa mga mamamayan ay opisyal na ginawang karagdagang ebidensya. Ipinatawag ni Captain Gomez si Marco sa kanyang opisina. Iba ang kapaligiran. Walang sigawan. Sa halip, mayroong katahimikan na nakakabingi. Alam ko ang intensyon mo ay ipatupad ang batas, sa wakas ay sabi ni Captain Gomez. Pero ang paraan mo ay nagdulot ng kahihiyan sa lahat. Hindi lang sa'yo, kundi sa buong institusyon. Tinitigan niya si Marco ng malalim. Dahil sa'yo, ang mga tauhan natin sa lansangan ngayon ang kailangang sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Yumuko si Marco. Handa po akong tumanggap ng anumang parusa, sir. Hindi kasi sibakin, pero ililipat ka namin mula sa field. Sa administrative section ka na sa headquarters. Malayo sa kalsada, malayo sa gulo. Tumango si Marco. Naiintindihan ko po, sir. Gamitin mo ang panahong iyon para matuto. Tandaan mo, De La Cruz. Ang unipormeng ito ay hindi para magpakita ng kapangyarihan. Ito ay para magprotekta, maglingkod at mag-alaga. Lumabas si Marco na nakayuko. Sa kanyang bulsa, hawak pa rin niya ang isang maliit na papel na isinulat ni Leo kaninang umaga. Iisa lang ang nakasulat dito, ang taong laging nagsasabing tama siya ay hindi laging tama. Pero ang taong kayang umamin sa pagkakamali ay karaniwang nasa proseso ng paglago. Sa kauna-unahang pagkakataon, binasa niya ito ng walang kahihiyan, kundi may pakiramdam na siya ay nagbabago. 2 linggo na ang lumipas mula sa insidente sa maliit na karinderya, ngunit ang anino nito ay patuloy pa ring bumabagabag kay Marco. Ngayon, hindi na siya nakaupo sa maliit na outpost na may kasamang turon at ingay ng mga busina. Nakaupo siya sa isang malamig na kwarto, sa likod ng isang masikip na mesa na puno ng mga folder, mga ulat ng tiket, at isang lumang computer na umuugong kapag binubuksan. Ang kanyang opisina sa ikalawang palapag ng Valenzuela City Police Station ay hindi abala, tanging tunog lang ng pag-type, mahinang pag-ubo, at bulungan ng ibang mga empleyado ang maririnig. May mga sumusulyap sa kanya kapag dumadaan. Ayan yung nag-viral. Mayroon ding nagkukunwaring hindi siya nakikita. Alam ni Marco. Naririnig niya, ngunit pinili niyang manahimik. Araw-araw siyang pumapasok ng alas 8, umuuwi ng alas 5. Wala ng patrol na motor. Wala ng tiket. Wala ng pagkakataong sumigaw ng tao. Nagsimula niyang mapagtanto, ang matigas na upuan sa likod ng mesa ay mas masakit kaysa sa ilang oras na pagtayo sa gilid ng kalsada. Sa kanyang masikip na inuupahang kwarto, ang mga gabi ay ginugugol niya sa pagbubuklat ng isang maliit na kwaderno. Dati, binabaliwala niya ito. Ngayon, isinusulat niyang muli ang tungkol sa kahihiyan. Tungkol sa kung paano maaaring magbago ang mundo dahil lang sa isang magaspang na salitang masyadong mabilis na lumabas sa bibig. Minsan, pinapanood niyang muli ang video, hindi para pahirapan ang sarili, kundi para ipaalala na ang tunay na dangal ay wala sa lakas ng boses. Itinago pa niya ang screenshot ng mga komento ng netizens na pinakamatindi. Kung marunong lang siyang manahimik, baka nirespeto pa natin. Isang tanghaling tirik ang araw, inutusan si Marco na kumuha ng dokumento sa reception. Tamad siyang bumaba ng hagdan. Ngunit pagdating niya sa lobby, agad na nahagip ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na figura. Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng blusa ay nakaupo sa waiting area. Sa kanyang kamay, isang dilaw na folder, at sa kanyang mga paa, ang parehong luma at pudpod na tsinelas. Si Ginang Elena Reyes iyon. Natigilan si Marco ilang hakbang bago pumasok.
Nag-alinlangan siya, halos gusto nang bumalik, ngunit naunahan siya ng isang malumanay na boses. Patrolman de la Cruz. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumapit. Magandang tanghali po, ma'am. Tumayo si Ginang Elena, kalmado pa rin ang mukha, na may bahagyang ngiti sa mga labi. Walang tono ng panunuya, walang tinginan ng mamaliit. May inaasikaso lang akong dokumento para sa record section. Dito ka na pala sa opisina ngayon. Tumango si Marco na utal. Opo, ma'am. Nasa administratibong seksyon na po ako. Tinitigan siya ng matagal ni Ginang Elena, pagkatapos ay sinabi, nakikita kong natututo ka ng magbaba ng boses. Hindi alam ni Marco kung ano ang isasagot. Nanghina ang kanyang loob. Yumuko na lamang siya. Patawad po, ma'am. Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti si Ginang Elena. Ang paghingi ng tawad na nagmumula sa katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa sa sanlibong dahilan na sinasabi ng may galit. Nanatili silang nakatayo sa katahimikan ng ilang segundo. Masaya ako, iho. Naniniwala akong ang mga taong tulad mo ay maaaring magbago para sa mas mabuti. Kung may oras ka, dumaan ka sa bahay. Sabi ng nanay ko noon, ang taong natututong magpakumbaba ay karapat-dapat bigyan ng mainit na tsaa. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Marco. Hindi isang pilit na ngiti, kundi ang unang ngiting nagmula sa puso pagkatapos ng ilang linggo. Salamat po, ma'am. Siguro balang araw, dadalaw ako ng hindi naka-uniforme. Tumango si Ginang Elena, iniabot ang folder sa desk officer, at nagpaalam. Habang papalayo siya, nanatili si Marco sa kanyang kinatatayuan, tinitingnan ang likod ng babaeng dati niyang sinigawan. Ngunit ngayon, siya pa ang nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay, hindi sa pamamagitan ng teorya, kundi sa pamamagitan ng tahimik na katatagan at kilos na walang sigaw. Nang araw na iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, umuwi siya mula sa trabaho na may kaunting gaan sa dibdib. Ang maikling pagkikitang iyon ay parang nagbukas ng isang kandado sa kanyang puso, na hindi lahat ng sakit ay kailangang gantihan, at hindi lahat ng dangal ay kailangang ipakita sa pamamagitan ng sigaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Marco na hindi na siya bilanggo ng kanyang nakaraan, dahil ang taong minsan niyang sinaktan ang siya pang unang nagbigay sa kanya ng pagkakataong magsimulang muli. Ngunit ang mga araw sa opisina ng administrasyon ay nanatiling mabagal at walang buhay. Ang orasan sa pader ay tila mas mabagal ang takbo. Ang tambak ng mga papeles ay nagdagdag lamang sa pakiramdam ng kawalan. Nakaupo siya, ngunit ang kanyang isip ay naglalakbay. Mayroong isang puwang na hindi pa napupunan, isang pagkakasala na hindi pa natatapos. Alam niyang ang paghingi ng tawad kay Ginang Elena ay simula pa lamang. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, nagpasya si Marco na umuwi sa kanilang probinsya para bisitahin ang kanyang ina. Mahigit 3 buwan na siyang hindi umuuwi. Gamit ang kanyang lumang motor, tinahak niya ang 2 oras na biyahe, dumaan sa mga kalsada ng baryo na pamilyar sa kanya. Simple pa rin ang bahay ng kanyang ina, gawa sa kahoy na nagsisimula ng kumupas, na may maliit na hardin sa harapan. Sinalubong siya ni Aling Remedios ng isang malapad na ngiti at isang mainit na yakap. Bakit parang matamlay ka, anak? Tanong nito habang nagsasalin ng mainit na tsaa. Tumango lang si Marco, nakatingin sa hardin. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento, tungkol sa insidente sa highway, sa pagkikita nila ni Ginang Elena, at sa paglipat sa kanya sa opisina. Nakikinig ang kanyang ina nang hindi sumasabat, paminsan-minsan lang tumatango at hinahawakan ang kanyang kamay. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagiging tama o mali, anak. Tungkol ito sa pag-unawa at pagtanggap. At ngayon, natututo ka ng tumanggap, mahinang sabi ng kanyang ina. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumatak sa isip ni Marco. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging isang batang pinapagalitan dahil sa isang pagkakamali, ngunit binibigyan pa rin ng yakap. Nang gabing iyon, sa terasa ng bahay na sinisindihan ng isang ilaw de gas, tinitingnan niya ang mga bituin habang nag-iisip. Napagtanto niyang sa sobrang abala niya sa pagprotekta sa kanyang dangal, nakalimutan niyang ang pagiging tao ay nangangahulugan din ng kakayahang magkamali, humingi ng tawad, at subukang magbago.
Kinabukasan, bago bumalik sa lungsod, tinulungan ni Marco ang kanyang ina na magwalis ng bakuran at ayusin ang mga paso. Nang magpapaalam na, inabutan siya ni Aling Remedios ng isang maliit na supot ng nilagang mani. Kung makikita mo ulit ang taong nasaktan mo, ibigay mo ito. Hindi ito mahal, pero ito ay tanda ng pagpapakumbaba, mahina niyang sabi. Tumango lang si Marco, humalik sa kamay ng kanyang ina. Mas magaan ang pakiramdam niya sa pagbalik. Itinago niya ang supot ng mani sa kanyang maliit na bag, at sa kanyang puso, alam niyang darating ang tamang panahon para ibigay ito. Pagdating sa lungsod, bumalik siya sa kanyang routine, ngunit mayroong nagbago sa kanya. Nagsimula siyang bumati ng mas magiliw sa janitor, makinig sa mga hinaing ng mga taong pumupunta sa opisina, at tulungan pa ang kasamahan na nahihirapan sa mga report. Si Leo Santos, ang kanyang dating kasama, ay nagulat nang makita ang pagbabago. Sir Marco, iba na po kayo ngayon sabi nito nang may pagtataka. Umiti lang si Marco. Natututo lang, Leo. Natututong maging ordinaryong tao. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya naramdaman na nakakulong siya sa masikip na opisina. Nagsimula niyang tangkilikin ang katahimikan, pinupuno ang kanyang kwaderno ng mga positibong bagay. Ang unipormeng dati tila pabigat ay naging paalala na ang kapangyarihan na walang puso ay magiging isang nakaliligaw na kayabangan lamang. Isang maulap na tanghali, nakatanggap si Marco ng isang brown na sobre mula sa front desk. Sa loob, isang bukas na imbitasyon mula sa GC para dumalo sa isang seremonya ng parangal para sa mga retiradong opisyal. Ang pangalan ni Ginang Elena de Reyes ay malaking nakalimbag sa gitna. Nanginig ang kanyang kamay habang binabasa, parangal para sa dedikasyon at huwarang pamumuno. Ang mga salitang iyon ay parang isang tawag, hindi lang isang imbitasyon. Umikot sa kanyang isipan ang mga salita ng kanyang ina. Pagtanggap. Uminit ang kanyang dibdib. Alam niyang ito na ang panahon. Ang panahon para magbigay ng paumanhin na higit pa sa salita. Pupunta siya at dadalhin niya ang supot ng nilagang mani, hindi bilang regalo, kundi bilang simbolo ng katapatan at ng aral na kanyang natutunan. Nang araw na iyon, isang makulimlim na kalangitan ang bumalot sa lungsod. Ang madilim na ulap ay nakabitin ng mababa sa ibabaw ng mga lumang gusali, kabilang na ang DC Commissioned Officers, Clubhouse sa Camp Aguinaldo na nakatayong matatag. Ang watawat ng Pilipinas ay marahang iwinawagayway ng hangin. Nagsimulang dumating ang mga bisita. May mga nakasuot ng formal na barong, may mga nakauniporme. Ang iba ay simple lang ang kasuotan. Ang kanilang mga mukha ay pare-parehong nagpapakita ng paggalang. Sa gitna nila, si Marco ay nakatayong medyo alanganin. Nakasuot siya ng puting polo shirt at itim na pantalon, malayo sa kanyang anyo noong may kumpiyansa pa siyang naglilingkod sa kalsada. Sa kaliwang kamay, hawak niya ang maliit na supot ng nilagang mani na bigay ng kanyang ina. Para kay Marco, ang imbitasyong ito ay hindi lang isang seremonya ng parangal, kundi isang pananagutan sa kanyang sarili at sa taong minsan niyang sinigawan nang hindi alam kung sino talaga ang kanyang kaharap. Dahan-dahang napuno ang bulwagan ng malumanay na tunog ng musikang Pilipino. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga retiradong opisyal para tumanggap ng plaque ng karangalan. Nang tawagin ang pangalan ni Major General Ret. Elena de Reyes, tumayo ang buong bulwagan at pumalakpak. Umakyat siya sa entablado na may mahinahong mga hakbang, nakasuot ng asul na bestida at alampay. Maayos ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Hindi nagbago ang kanyang malumanay na ngiti. Ngunit para kay Marco, ang figurang iyon ay hindi na lang isang simpleng ginang na sinigawan niya sa kalsada. Isa siyang lider, isang mandirigma, isang guro ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nananatiling mainit, matyaga, at may otoridad. Habang tinatanggap niya ang plaque mula sa isang kinatawan ng DC General Headquarters, nanikip ang dibdib ni Marco. Alam niyang ito na ang sandali, hindi para magpatunay ng anuman, kundi para tapusin ang dapat tapusin. Pagkatapos ng seremonya at habang ang mga bisita ay nag-uusap sa hardin sa likod, dahan-dahang lumapit si Marco. Nakita niyang nakaupo si Ginang Elena sa isang mahabang upuan kasama ang ilang kapwa retiradong opisyal. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagya siyang tumango na para bang alam na niyang darating siya. Magandang hapon po, ma'am, sabi ni Marco ng mahina.
Ako po si Marco, mula sa outpost sa highway. Ngumiti si Ginang Elena. Naaalala kita, iho. Maupo ka. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado, walang bahid ng panunuya, walang galit. Umupo si Marco na medyo nakayuko, pagkatapos ay inilabas ang supot ng nilagang mani mula sa kanyang bag. Inilagay niya ito sa kandungan ng ginang. Galing po ito sa nanay ko. Sabi niya, kung makikita ko ang taong nasaktan ko, dapat ko itong ibigay. Siguro po katawa-tawa ito, maam, pero taos puso po akong humihingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko noong araw na iyon. Nagluha ang mga mata ni Marco kahit sinusubukan niyang pigilan. Hinawakan ni Ginang Elena ang supot ng mani gamit ang dalawang kamay. Matagal niyang tinitigan si Marco na para bang binabasa ang nilalaman ng kanyang puso. Pagkatapos, sa mahinang boses, sinabi niya, walang katawa-tawa sa isang mabuting intensyon, iho. Hindi ako taong nagtatanim ng galit. Noong araw na iyon, hindi ako nagalit. Nalungkot ako dahil alam kong maraming kabataang tulad mo, matalino, puno ng sigasig, ngunit walang taong maisapat na lakas ng loob para ituwid sila. Maswerte ka dahil may pagkakataon ka pang magbago. Ang mga salitang iyon ay parang isang malambot na hangin na gumuho sa matigas na pader sa puso ni Marco. Tumango na lamang siya. Nanatili silang nakaupo sa katahimikan. Ang katahimikang iyon ay hindi pagkailang, kundi pagtanggap. Ilang minuto ang lumipas, tumayo si Ginang Elena. Inaya niya si Marco na maglakad sa paligid ng hardin habang maikling ikinukwento ang kanyang panahon sa serbisyo sa Mindanao. Kung paano niya ginabayan ang mga batang sundalo, kung paano siya minsan ay nagkamali ng malaki na halos ikasibak niya. Pero natuto ako, sabi niya. May mga tao akong hindi hinayaang bumagsak ako ng tuluyan. Ngayon, mayroon kang parehong pagkakataon. Huwag mong sayangin. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, bago sila maghiwalay, tinapik ni Ginang Elena ang balikat ni Marco at bumulong, kung sa susunod, may tauhan kang magkakamali, huwag mo munang sigawan. Pakinggan mo muna. Minsan, kailangan lang nila ng gabay, hindi ng sigaw. Tumango ng malalim si Marco. Alam niyang dadalhin niya ang payong iyon habang buhay. Kahit na nananatiling makulimlim ang langit, ang kanyang puso ay mas maliwanag na ngayon. Umuwi siyang mas tuwid ang tindig. Ang supot ng mani ay wala na sa kanyang kamay, ngunit ngayon ay may dala siyang mas mahalaga, kapatawaran at isang aral sa buhay, isang bagay na hindi niya kailanman matatagpuan sa uniporme o ranggo. Ang mga araw pagkatapos ng pagtatagpong iyon ay dumaan ng dahan-dahan, puno ng kahulugan. Sa tanggapan ng serbisyo publiko, bagamat ang kanyang trabaho ay umiikot pa rin sa mga ulat, nawawalang datos, at mga leave application, ginagawa na niya ito ng may buong kamalayan. Kausap niya ng magalang ang mga mamamayang dumarating, nag-aalok ng tubig sa matatandang bisita na matagal nang naghihintay, at tinutulungan pa ang mga kasamahang nahihirapan sa lumang computer na madalas maghang. Napansin ng mga staff ang pagbabagong iyon. Ang ilan ay nagtaka, ang ilan ay inakalang nagsisisi na siya dahil sa kahihiyan, ngunit unti-unti, ang aura ni Marco sa opisina ay hindi na nakakatakot. Si Leo Santos, na paminsan-minsan ay dumarating dala ang mga ulat mula sa field, ay napapangiti sa tuwing nakikita si Marco na abala sa pag-aayos ng mga papeles. Sir Marco, bagay na po kayong maging hepe ng Public Assistance Office, biro niya. Tumawa lang ng bahagya si Marco, hindi na isang sarkastikong ngisi tulad ng dati. Sa sulok ng kanyang mesa, idinikit niya ang isang maliit na larawan niya kasama ang kanyang ina. Sa ilalim nito, isang sulat kamay, huwag mong kalimutan kung sino ang unang nagturo sa iyo ng tama. Ang simpleng pangungusap na iyon ay naging kanyang moral na gabay, pinapanatili ang kanyang mga hakbang na tuwid. Ngunit ang buhay ay hindi laging tahimik. Isang umaga pagkatapos ng ulan, nakatanggap si Marco ng tawag mula sa isang tao sa DE General Headquarters. Formal ngunit magiliw ang boses nito. De la Cruz, nakatanggap kami ng balita mula sa pamilya ng yumaong si Ginang Elena Reyes. Nabanggit daw po nila na minsan ay nagkaroon kayo ng direktang interaksyon sa kanya. Nais po sana naming imbitahan kayo na magbigay ng isang nakasulat na testimonya bilang bahagi ng dokumentasyon para sa kanyang huling parangal. Natahimik si Marco. Isang simpleng tanong ang lumitaw sa kanyang isipan.
Bakit ako? Ngunit agad niyang napagtanto, marahil ito na ang panahon para magbigay ng isang bagay bilang kapalit, hindi bilang pagkilala, kundi bilang isang aral. Nang araw na iyon, sumulat si Marco ng isang mahabang liham gamit ang sariling kamay. Isinalaysay niya ng tapat kung paano niya dating tiningnan ang uniforme bilang kapangyarihan, hindi responsibilidad. Kung paano niya minsan ipinahiya ang isang taong mas malaki pala ang naiambag kaysa sa kanyang inaakala. At kung paano ang isang pagtatagpo, isang paghingi ng tawad, at ang payo ng isang general ang nagbago sa kanyang pananaw tungkol sa karangalan. Dati, akala ko ang malakas na tao ay ang kayang sumigaw ng walang takot. Ngayon, alam ko na ang tunay na malakas ay ang mga nananatiling kalmado kahit pwede silang magalit at nagpapatawad kahit pwede silang gumanti. Ibinigay ni Brigadier Fisher Pratama ang liham sa kinatawan ng D na dumating. Binasa nila ito ng mabilis at tumango ng dahan-dahan. Salamat po, Demie de la Cruz. Higit pa po ito sa sapat, sabi nila ng may paggalang. Ilang linggo pagkatapos noon, dumating ang malungkot na balita. Pumanaw na si Ginang Elena Reyes dahil sa komplikasyon sa puso na matagal na niyang iniinda. Narinig na ni Marco mula kay Leo na humihina na ang kanyang kondisyon kahit noong dumalo siya sa parangal. Nagbulungan pa raw ang ilang retiradong opisyal. Dapat nagpapahinga na lang siya, pero pinilit pa rin niyang dumalo. Sabi niya, gusto niyang makita mismo na nagbago na si Patrolman de la Cruz. Nang marinig ang balita ng kanyang pagpanaw, matagal na natahimik si Marco. Hindi siya umiyak, ngunit mayroong isang pakiramdam ng pagkawala na mahirap ipaliwanag. Hindi dahil sa personal na kalapitan, kundi dahil ang taong tahimik na naging guro ng kanyang buhay ay wala na. Pumunta siya sa libing na nakasuot ng kanyang lumang asul na polo shirt. Hindi opisyal na uniforme, ngunit isang kasuotang kahawig ng kanyang serbisyo dati. Sa kanyang kamay, dala niya ang isang maliit na supot ng nilagang mani, tulad ng ibinigay niya noon. Inilagay niya ito sa ibabaw ng puntod ni Ginang Elena at tumayo ng tahimik. Walang maraming salita. Walang espesyal na seremonya. Tanging isang taos pusong panalangin at malalim na pasasalamat. Salamat po, ma'am, bulong niya bago umalis. Sa labas ng sementeryo, naghihintay na si Leo dala ang motor. Umuwi sila ng tahimik. Ngunit bago maghiwalay, mahinang sinabi ni Leo, Sir, siguro hindi ordinaryong tao si Ginang Elena. Pero sigurado ako, hindi ka na rin ordinaryong pulis ngayon. Ngumiti lang si Marco. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi isang papuri. Ito ay isang responsibilidad. Lumipas ang mga buwan mula sa libing, ngunit ang alaala at aral ni Ginang Elena ay hindi kailanman tuluyang nawala. Sa tanggapan, si Marco ay kilala na hindi bilang ang dating masungit na pulis, kundi bilang isang taong kayang kausapin, kayang makinig, at higit sa lahat, kayang magbago. Ang pagbabagong iyon ay unti-unting nakaapekto sa kultura ng trabaho sa paligid niya. Ang mga batang staff ay nagsimulang maging bukas kapag may problema. Alam nilang ang kanilang hepe ngayon ay hindi nalulutasin ang lahat sa pamamagitan ng sigaw. Maging ang ilang mamamayan na dati madalas magreklamo tungkol sa mabagal na serbisyo ay dumarating na ng mas mahinahon dahil nararamdaman nilang sila ay pinapahalagahan. Isang batang ina na may 2 anak ang dumating para mag-asikaso ng nawawalang titulo ng lupa. Pagod ang kanyang mukha, magulo ang buhok, at mainit ang ulo ng kanyang mga anak. Dati, marahil ay paalisin siya ni Marco sa dahilang kulang ang papeles. Ngunit ng araw na iyon, inutusan pa niya ang kanyang staff na kumuha ng tubig at binigyan ng candy ang mga bata. Kalma lang po, ma'am. Tutulungan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Kung may kulang, gagabayan ko po kayo, malumanay niyang sabi. Ngumiti ang ina, nagluha ang kanyang mga mata. Salamat po, sir. Akala ko po pauwiin na naman ako. Tumango lang si Marco. Hindi niya kailangang magpaliwanag ng mahaba. Gusto lang niyang suklian ang lahat ng pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Ang pagbabagong ito ay umabot din sa pandinig ng kanyang mga nakatataas. Si Major Wenceslao, ang hepe ng district office, ay dumating isang araw nang walang abiso. Pinagmasdan niya ang kapaligiran ng opisina mula sa malayo, pagkatapos ay nilapitan ang mesa ni Marco. Narinig kong mas payapa na raw dito ngayon, sabi niya habang nakangiti.
Anong meron? Sumagot lang si Marco ng tipid. Siguro po dahil tumigil na akong isipin na ako ang laging tama. Tumango si Major Wenceslao. Ilang beses na akong nakatanggap ng positibong ulat mula sa mga mamamayan at staff tungkol sa'yo. Maging isang retiradong sundalo ay nagpadala ng personal na liham ng pasasalamat. Tinitigan niya si Marco sandali at sinabi, sa tingin ko, dapat nating pag-isipan ang isang bagong tungkulin para sa'yo. Nagulat si Marco sa mga salitang iyon. Hindi niya inakalang makakakuha siya ng promosyon pagkatapos ng lahat ng kanyang pagkakamali. Ngunit nagpatuloy si Major Wenceslao. Naghahanda kami ng isang programa para sa ethics training ng mga field officer at gusto kong ikaw ang mamuno rito. Sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang mukha ni Ginang Elena na para bang nagbibigay ng basbas. Hindi siya agad sumagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niya, ito ang bagong landas na inaalok ng buhay, hindi para gumanti, kundi para bumawi at gumabay. Handa po ako, sir. Pero hihingi po muna ako ng kaunting panahon. May gusto lang po akong isulat, sabi niya. Nang gabing iyon, sa kanyang simpleng inuupahang bahay, umupo si Marco sa harap ng kanyang lumang laptop. Sinimulan niyang itype ang balangkas ng training. Hindi sa formal at matigas na lengguwahe ng burokrasya, kundi sa pamamagitan ng kwento ng kanyang karanasan sa highway. Ang hindi inaasahang pagtatagpo sa isang matandang general ang tunay na nagpabago sa paraan ng pagtingin ni Patrolman Marco de la Cruz sa mundo. Hindi niya ikinahiya na isulat ang bahagi kung saan siya ay nagalit ng walang dahilan o noong siya ay napahiya ng katotohanang hindi niya kayang itanggi. Sa katunayan, ang bahaging iyon ang pinaniniwalaan niyang aantig sa puso ng mga dadalo sa training, na ang pagbabago ay laging nagsisimula sa pag-amin sa pagkakamali. Ilang linggo ang lumipas, opisyal na nagsimula ang programa ng pagsasanay. Tumayo si Marco sa harap ng isang silid na puno ng mga batang pulis. Ang ilan ay mukhang balisa. Ang ilan ay nagkukunwaring abala sa kanilang mga cellphone. Ngunit nang magsimula siyang magkwento, unti-unting tumahimik ang silid. Hindi dahil sa siya ay sumigaw o nagbanta, kundi dahil ang kanyang kwento ay dumaloy ng may katapatan. Hindi siya nagsalita bilang isang banal na tao, kundi bilang isang taong minsan nang naligaw at piniling bumangon. Suot natin ang uniforme hindi para katakutan ng tao, kundi para maramdaman nilang ligtas sila, kalmado niyang sabi. Sa pagtatapos ng sesyon, ilang mga kalahok ang dahan-dahang tumango. Ang isa ay nagluha pa. Pagkatapos ng pagsasanay, nilapitan siya nito na may nanginginig na boses. Sir, dati po, tulad niyo rin ako. Pero ngayon, gusto ko na ring magbago. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat. Mabuti yan, iho. Walang salitang huli para maging mas mabuti. Habang papalabas siya sa training hall, hinaplos ng hangin ng hapon ang kanyang mukha. Nagsimulang mamula ang kalangitan at sa kanyang dibdib, may tumubong init na mahirap ipaliwanag. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot harapin ang bukas. Dahil ngayon, naglalakad siya hindi para habulin ang kapangyarihan, kundi para maging isang mas mabuting tao. Lumipas ang ilang buwan mula nang pumanaw si Ginang Elena, ngunit ang aral na iniwan niya ay hindi kailanman nawala sa isipan ni Marco. Sa opisina, nagsimula siyang makilala hindi bilang ang dating masungit na pulis, kundi bilang isang taong handang makipag-usap, makinig, at higit sa lahat, magbago. Ang pagbabagong iyon ay unti-unting nakaapekto sa kultura ng trabaho sa paligid niya. Ang mga batang staff ay naging mas bukas kapag may problema, alam na hindi na sila sasalubungin ng sigaw. Maging ang mga mamamayan ay mas kalmado na ngayong lumalapit dahil nararamdaman nilang sila'y pinapahalagahan. Isang hapon, isang batang ina na may 2 anak ang dumating. Pagod ang kanyang mukha, magulo ang buhok at iritable ang mga bata. Dati, marahil ay paalisin na lang siya ni Marco, ngunit ngayon, inutusan pa niya ang staff na kumuha ng tubig at binigyan ng candy ang mga bata. Huminahon po kayo, ma'am. Tutulungan namin kayo. Kung may kulang, ako na po ang gagabay sa inyo, malumanay niyang sabi. Ngumiti ang ina, may luha sa kanyang mga mata. Salamat po, sir. Akala ko po pauwiin na naman ako. Tumango lang si Marco. Nais lang niyang suklian ang pangalawang pagkakataong ibinigay sa kanya.
Ang pagbabagong ito ay nakarating sa kanyang mga nakatataas. Si Major Wenceslao, ang hepe, ay dumating ng walang abiso. Narinig kong mas payapa na raw dito, sabi niya. Sumagot si Marco, siguro po dahil tumigil na akong isipin na ako ang laging tama. Tumango ang hepe. Nakatanggap na ako ng ilang positibong ulat tungkol sa'yo. Sa tingin ko, dapat nating pag-isipan ang isang bagong tungkulin para sa iyo. Nagulat si Marco. Naghahanda kami ng isang programa para sa ethics training at gusto kong ikaw ang mamuno. Natahimik si Marco. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ni Ginang Elena. Handa po ako, sir. Pero hihingi po muna ako ng panahon. May isusulat lang po ako. Nang gabing iyon, sa harap ng kanyang laptop, sinimulan niyang isulat ang nasto ng pagsasanay. Hindi ito formal na lengguwahe, kundi isang kwento, ang kanyang karanasan sa highway, ang pagtatagpo sa isang matandang general, at kung paano iyon nagbago sa kanyang buhay. Hindi niya ikinahiya ang kanyang mga pagkakamali, sa katunayan, iyon ang mga bahaging pinaniniwalaan niyang aantig sa mga kalahok. Nagsimula ang pagsasanay. Sa harap ng mga batang pulis, nagsalita si Marco. Suot natin ang uniforme hindi para katakutan ng tao, kundi para maramdaman nilang ligtas sila. Natahimik ang silid. Sa pagtatapos, isang kalahok ang lumapit. Sir, dati, tulad niyo rin ako. Pero ngayon, gusto ko na ring magbago. Tinapik ni Marco ang kanyang balikat. Mabuti yan, iho. Hindi pa huli ang lahat. Habang papalabas siya, hinaplos ng hangin ang kanyang mukha. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin, ngunit hindi na siya natatakot. Dahil ngayon, naglalakad siya hindi para sa kapangyarihan, kundi para maging mas mabuting tao. Umulan ng araw na iyon mula pa umaga. Sa loob ng opisina, inaayos ni Marco ang ilang dokumento nang dumating ang isang staff na may dalang lumang sobre. Sir, may padala po para sa inyo, sabi nito. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito. Sa loob, isang sulat kamay. Sa unang pangungusap pa lang, halos huminto ang kanyang puso. Ginoong de la Cruz, hindi ko po alam kung naaalala niyo pa ako. Ako po si Anton Reyes, anak ng yumaong si Ginang Elena Reyes. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay. Noong pumanaw si inay, puno ako ng galit at sinisi ko ang maraming tao, kabilang na kayo. Ngunit nakita ko na kayo hindi bilang taong nanakit sa kanya, kundi bilang isang taong naghahanap din ng kanyang landas. Sa labas, patuloy ang ulan. Bawat salita ay parang patak ng tubig sa kanyang puso. Napanood ko po ang video ng training ninyo. Nakita ko kayong nagsasalita ng tapat. Umiyak po ako, sir, dahil napagtanto kong iyon ang gusto ng aking ina, hindi isang perpektong tao, kundi isang taong handang matuto mula sa pagkakamali. Yumuko si Marco, nagluha. Naalala niya ang sinabi ni Ginang Elena. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi po ako sumusulat para ungkatin ang nakaraan. Gusto ko lang pong magpasalamat. Dahil hindi niyo namamalayan, binago niyo ang paraan ng pagtingin ko sa buhay, pati na rin kung paano magpatawad. Ipagpatuloy niyo po ang inyong nasimulan. Tiniklop niya ang sulat, itinago sa drawer katabi ng larawan ni Ginang Elena. Ang ngiti sa larawan ay tila nagsasabing, nahanap mo na ang iyong landas, anak. May kumatok sa pinto. Isang matandang lalaki ang naghihintay. Sinalubong siya ni Marco. Matagal na po ba kayong naghihintay, tay? Halika po, pag-usapan natin sa loob. Walang mataas na boses, walang galit. Tanging katapatan. Dahil ngayon, naiintindihan niya, bawat taong dumarating ay may dalang sugat at kwento. At tulad niya, marahil ay naghahanap din sila ng daan pa uwi. Sa labas, humina ang ulan. Tila ang langit ay nakikiisa sa paghilom ng isang pusong nilinis ng kapatawaran at pag-unawa. Ilang linggo matapos matanggap ang liham, gumaan ang buhay ni Marco. Maaga siyang dumarating sa opisina, nagiging mas malapit sa kanyang mga staff. Naging kilala na siya bilang Sir Marco, ang pulis na laging may kape at handang makinig. Isang araw, isang binata ang dumating, balisa, dahil sa pag-aasikaso ng mana mula sa mga yumaong magulang. Sinalubong siya ni Marco. Huminahon ka, iho. Sabay nating hahanapin ang solusyon. Umiyak ang binata,
hindi lang sa lungkot, kundi dahil sa wakas, may nakinig sa kanya. Ang sandaling iyon ay naging salamin para kay Marco. Dati wala siyang pakialam. Ngayon, naiintindihan na niyang ang serbisyo ay hindi lang tungkol sa papeles, kundi sa pag-abot sa puso ng tao. Hapon na, tumingin si Marco sa bintana. Ang liham ni Anton ay paalala na ang pagbabago ay totoo. Sa labas, naglalaro ang mga bata. Ngumiti siya. Dati, akala niya tapos na ang kanyang karera. Ngayon, alam niyang ang humuhubog sa kanya ay hindi ang ranggo, kundi ang puso. At ang bakas na iniiwan niya ay wala na sa kalsada, kundi sa mga puso ng taong natulungan niya sa mas makataong paraan. Isang araw, isang imbitasyon mula sa SEA National Headquarters ang dumating. Hinihiling na siya ang maging tagapagsalita sa isang pambansang pagsasanay sa etika. Dati, inimbestigahan siya dahil sa arogansya. Ngayon, siya ang magtuturo ng pagpapakumbaba. Nang gabing iyon, sa beranda, sumulat siya. Hindi isang presentasyon, kundi ang kanyang mga takot. Karapat-dapat ba akong magsalita tungkol sa pagbabago? Ngunit naaalala niya ang mga mukha ng mga taong natulungan niya. Iyon ang sagot. Hindi niya kailangang maging perpekto. Kailangan lang niyang maging tapat. Sa malaking bulwagan, sa harap ng daan-daang pulis, nagsimula si Marco. Hindi ako isang magaling na tao. Isa lang akong taong dating naligaw ng landas at binigyan ng pagkakataong bumalik. Natahimik ang lahat. Ikinuwento niya ang gabing iyon sa highway, ang gabing nagpabago sa lahat. Matapos ang kanyang talumpati, isang batang pulis ang lumapit. Sir, tulad niyo rin po ako. Pagkatapos kong marinig kayo, sa tingin ko, kailangan ko na ring magbago. Ngumiti si Marco. Ang pagbabago ay hindi tungkol sa bilis, iho, kundi sa katapatan ng bawat hakbang. Sa bus pauwi, sumandal siya sa bintana. Mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Gabi na nang makarating siya sa kanyang opisina. Madilim na, ngunit may ilaw pa sa loob. Isang staff ang nakatulog sa harap ng computer. Ngumiti si Marco, kinuha ang isang kumot at dahan-dahang ikinumot sa kanya bago patayin ang ilaw. Tinitigan niya ang silid. Hindi ito malaki, hindi marangya. Ngunit ito ang naging lugar kung saan siya natutong maging isang mas mabuting tao. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit alam din niyang hanggat tapat ang kanyang puso, ang kanyang mga hakbang ay laging makakahanap ng direksyon. Sa labas, umihip ang hangin, tila mga alaala na hindi kailangang burahin, kundi palayain na lang. At sa loob ng maliit na opisina, isang dating masungit na pulis ang nagsusulat ngayon ng bagong kabanata ng kanyang buhay, gamit ang tinta ng kapatawaran, papel ng pagpapakumbaba, at may malaking pamagat, natuto ako ng hapong iyon. Maulap ang kalangitan sa ibabaw ng maliit na lungsod kung